Ang literal na rancho ron, ayun, yung flying fish, sardinas. Ang kanin doon, pag sinabog mong ganyan, nagiwalay-walay. Pero mabigat sa tiyan. May nakikita akong mga ting-ting, bato. Pinatatanggal ko yun. Maraming nagkakasakit doon. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din naman, kaibigan. Ako nga pala si Ricardo Kadong Maghakot, dating inmate, pangkat BCJ. Naging assistant commander ako ng Batang City Jail. Hanggang naluklok ako ng overall bilang chief commander. Mga ranking sa maximum na ako itinalaga bilang hepe ng pangkalahatang bosyo sa medium. Isang simpleng mamaya lang kami rito sa Malayang Lipunan. Ang magulang ko na lalaki ay matagal na rin patay. Gumabay na sa akin ang aking ina. Namuwi kami ng maayos. Nag-aaral ako sa Raha Suliman pero na-drop. Sa dahilan yun na napasama ako sa isang kaibigan na iba yung impluwensya. Napasabak ako roon hanggang nagtuloy-tuloy. Nagbago ang buhay ko. Lumikot, dumumi. Yan, bago ako nangulungan. Napasama ako sa dati akong gun for hire. Hanggang isang araw, merong nag-mission sa akin. Per head, per ulo kasi 100K. For professional, yun, kinagat ko yun. Yung araw na yan may rumoronda na kapulisan, na corner ako. Marami ka rin napitas dyan. Marami rin, pero ang Diyos na ang nagano sa akin nun, na kung paano magbagong buhay. Pinakulong ka na niya. Pinakulong niya na ako para malaman ko ano yung pagkakamali ko. Isang timing na bata lang ako dito sa Tondo, sa Don Bosco. Kilala ako ng mga tao rito na isang timing na bata at sila lumaki. Parang naging rebelde ako. Nagrebelde, pakaramdam ko hindi ako mahal ng pamilya ko. Kaya mo nagawa yung Kaya ko nagawa yun. Nagsulo na ako. Nagkalat ka na lang. Nagkalat na ako. Nung kapanahonan ko sa Manila City Jail, inabot ko doon puro kaguluhan, patay. Naging pag-iisip ko yung naging marahas. Hanggang sumali ako sa gera. Yung panahon na yun, doon na kasi ako nagbinata eh. Hanggang isang araw na biyahe na ako sa NBP, sa New Bilibid Prison. Doon na ako unti-unti nagkaroon ng pagbabago. Doon ko nakita ang totoo na tao. Doon ko nakita ang presensya ng Panginoon. Kung ano ba ang kahalagaan ng tao. Kung ano ang kalagahan ko sa lipunan. Ano-ano yung mga nasaksihan mong pangyayari sa loob ng Bilibid, sir? Doon na yung babatira, nakakalat na ng mga problema sa mga dalaw. Isa yung sa mga naiisip ko kung ano yung magiging papel ko. Nag-isip ako noon, sana makatulong ako kung paano maresolbuhan ang kaguluhan. Hanggang isang araw naitangga ako bilang assistant commander ng Batang City Jail. 2004. Kahaligi ko si Commander Gulpo. Yung panahon na nag-assistant commander ng BCJ, nakita ng mga ibang pangkat yung pamamalakad ko. Tinulak nila ako sa pagiging chief commander. Napakahirap na obligasyon, napakalaki.
sinubukan ko para sa nakakarami, sa kabubuti ng nakakarami. Naging matagumpay, merong hindi. Kaya ako natutuwa, lumabas ako na naging payapa, walang kaguluhan ng panahon ko, 2004, 2005. Walang gulo na nangyari. Sir, in total ba, ilang taong ka nangulungan? 16 years old. 16 years old nung pumasok ka. Ilan yung binulong mo? 15. 15 years. Straight. Straight. Yung panahon na yun, naging ano ako eh. Nadatnan ko ang riot sa City Jail lang talaga. Pagdating sa Muntinlupa, hindi. Ano yung sitwasyon ng riot sa City Jail? Tagang ano talaga, bakbakan talaga. Man to man, harapan. Yung panahon na yun, ako yung chief armory. Ako may hawak ng ako nangangalaga lahat ng mga kagamitan namin ng pandigma. Pag sumiklab ang gulo, nasa iyo yung mga Nasa sayo, nasa akin. Ano yun, sir? Ubusan? Busan. Agad di umaawat ang bureau. Tuloy ang bakbakan nun. Ano yun, pangkat sa pangkat? Pangkat sa pangkat yun. Dikitan. Talagang may... Kahit ngayon dalaw ko, naranasan yun eh. talaga? Nasa loob ng brigada namin sa Brigada 9, Manila City Jail. Ang nanay ko, sumiklab yun. Biglaan. Walang pinipilang ano yan eh. Yung digmaan, walang pinipili. May dalaw o wala. Sagutin agad. Ano yan? Alam nyo na susugod sila o hindi? Walang nakakaalam. Biglaan. Anong dahilan? Mga paandar. Nagmumula sa kwerna. Pag may tumira sa kwerna, bawi agad sa pangkat. Ay ng resources ng gulo. Yung mga nag-uugat ng gulo. Ay ng ugat ng gulo. Kalimitan sa kwerna. Yung paandar. Paandar. Yan. Nagsimula ako sa sa Chief Armory, naging bastonero ako. Gusto nga nila akong italagang mayores, tinanggihan ko. Yung panahon na yun, maano yung pag-isip ko, magulo. Pamilya. Kaya tinanggihan ko yun. Chief Armory. Simula Chief Armory, naging bastonero. Tapos, Chief Commander. Ang naging obligasyon ko ron, ang trabaho namin mga commander, ay mapanatili ang katahimikan, kaayusan, makatulong sa bureau, makatulong sa nakakarami sa loob ng piitan. Ang pagiging Chief Commander pa sa isang pangkat lang? Ang Chief Commander, bihira talagang maibigay yan. Bihirang bihira. Kaya panahon na yun, nung nasa medium ako, kahit ako nagulat ako, nagbabaan na sa maximum. Nung naging assistant commander kasi ako nagdala ron ng katahimikan. Lahat ng mga commander kinausap ko. I mean, sir, sa isang pangkat lang ka to o pangkalahatan? Pangkalahatan. Pangkalahatan. Sa lahat ng pangkat yan. Yun yung naging obligasyon mo. Napakabigat na obligasyon. Ang paglilinis ko simple lang. Hindi naman ako maras na leader. Ang naging batayan ko doon, nagbaba na lang ako ng bawal na ang tira. Bawal tira. Pag may tumira, ipamigay. Binaba ko yun. Alam ng direktor yan. So, effective naman. Effective naman. Nagkaroon naman ng ron. Kahit paano, kahit yung mga tirador doon, nagkaroon din, nagdalawang isip sila. Walang magtatago ng tirador. Pag may tumira sa plaza, kahit hindi sa plaza, basta may tumira, ibibigay sa sa pangkalahatan. Ipamimigay ko. Nangyari yun sa BSL. Nangyari yun sa komando. Talagang Pinamigay ko.
Nakatulog ako sa Sputnik, nakatulog ako sa komando. Nag-iisipan na ako, pinaikutan na nga ako ng ranking namin. Isa lang binanggit ko, para sa katahimikan. Walang kinakala, ibigay ko sarili ko. Nakatulog ako. Medyo delikado yata. Delikado talaga. Bilang chief commander, kailangan ko ganapin yung inalok nila. So, parang isinugal mo yung buhay mo Oo. ng panahon na yun Ayun, yun talaga. Kailangan ganapin mo yan eh. Ibinigay sa'yo, kailangan ganapin mo. Nung panahon ko, nag-request ako ng catering. Baka pwede naman, baka naman lumaki na sabit sa akin doon, baka naman spoil dyan, lumaki yung ulo, pumatay, gumawa ng gulo rito. Sabi ko, bago ko maglatag ng proposal, nilatag ko muna to sa mga inmate. Inayos ko muna rito bago ako nagpadala ng proposal sa inyo, Direktor. So, nagpa-catering ka ron. Ako ang nagpalagay ng catering doon. Ang literal na rancho ron, ayun, yung flying fish, sardinas. Ang kanin doon, pag sinabog mong ganyan, nagiwalay-walay. Pero mabigas sa tiyan. May nakikita akong mga ting-ting, bato. Pinatatanggal ko yun. Maraming nagkakasakit doon. Kaya man ng pagkalahatan na bigla akong binartolina, nagwelga ron. Hanggang sa nakaabot sa labas, pinilabas ako. Kasi panahon ko walang gulo eh. Maayos naman tulugan doon sa New Bilibid Prison eh. Meron namang na-organize para hindi magkagulo. Nung panahon ko, nagpatayo ako ng isang building doon na tinustusan naman ng direktor. Lumobo ang populasyon namin doon. Ginawa ng paraan. Nagkaroon pa nga kami ng ano ron eh, ng kung tawagin, squatter. Nagkaroon kami squatter doon para sa mga dalaw. Para hindi na iakit sa taas ng building. Sakip ang city jail. Ibang-iba, malayong-malayo ang sistema nilang dalawa. Yung ba yun, doon na yung dudumi, doon ka na maliligo. Ano ba yan, sir? Yung sistema ng panligo dyan? Ano yan, may tinatawag tayong VIP, may tinatawag tayong pangkalahatan. Hati yan, hati yan. So, sa mga inmate, may oras lang ba yung ligo nila? O Wala naman oras. sa NPP wala? Wala. Pero sa city jail, Doon mabilisan sa city jail. kaya daw tinatatuan yung mga tao doon kasi pinaglalaroan. Tama po ba yun? Hindi naman. Nasa sayo kung magpapatato ka eh. Kaya naman dumadaming tattoo ng iba. Kasi nagkakaroon patato ko pangalan mo. Bayaran mo ko. Sistema yun dun eh. Hindi Iba naman, nabubur yun. Nagpapatato. Dalawa lang. Kasi ang alam ng mga tao dito, pag marami daw tato, binubuli o pinaglalaroan lang daw ng mga nanunungkulan doon. Wala pong katotohanan yan. Wala. Wala. Kayo na nga magsabi sa kanila. Ang tato sa isang nangungulungan, hindi po pinaglalaroan ng mga pangkat yan, ng mga nanunungkulan. Kusan loob mo yan na gusto mo magpatato. Pinagbabawal po na paglaruan ng kapwa namin kakosa. Pinagbabawal yun. Karapatan nilang tumanggi. Pero kalimitan talaga, pusa silang nagpapatato. So, hindi pinaglaruan? Wala pong katatuanan na pinaglalaroan doon yung mga maraming tato pinaglaroan. Walang katatuhanan po yan. Yun. Paano kapag nakasuway sila sa Magna Carta? Sa dulo ang bagsak niyan. Sa dulo. Paano yung dulo? Dapa. Okay. Lahat ng sumasaway sa Magna Carta, dinadala sa dulo. Doon na inaano ng kaparusahan para matanggap niya kung ano yung pagkakamali niya. Yung ba yung tinatawag na takal? Ayun po yan. Sir, bukod sa takal,
Meron pa bang ibang parusa na ginagawa sa inmate pag nagkakamali? Depende sa pagkakasala. Okay. Pag konting pagkakamali, takal, pinapadapa agad. Pero pag malaki yan na, palo ulo. Ito nga ang naano ko sa pangungulungan ko. Sa dami ng pero wala na wala na mortal kasi ang kulungan eh. Mortal yung tao dyan eh, sa kulungan. Halimbawa, nung palo sa anong kasalanan yun, sir? Ayun na yung ng kakosa, ng agaw ng asawa. Ay, yun. Grabe pala, ulo pala tama nun. Ulo. Ano yun, batas mo? O batas ng Magna Carta? Batas na ng Magna Carta yan. Ah. Pinakamabigat na parusa. Merong dating bitay. Pinatanggal ko yun. Anong bitay? Pag pumunta ko sa mapapaka rin. Ikaw ang nagpatanggal ng ganun. Gumawa ko ng konsulatan, ipinasa ko sa lahat ng mga commander, mga dating commander, na ayusin natin to. Tama na yung dating bigyan natin ng pagkakataon. O yung tinatawag na pinahihirapan sila. Tama po ba yun? Merong mga jail na nagpapahirap pa rin eh. Di nawawala yan eh. Ano sa ayun yun na yung tradisyon eh. Tradisyon na yun. So, anong klaseng pahirap ang ginagawa mo siya? Kung ano ginawa niya sa babae. Wow! Parang alam na ng mga manonood natin yun sa... Yung sa pilitang lilikuran yung mga kakosa mo. Wala pa akong nadatnan na ganyan. Okay. Pinagbabawal po yan. Kasi ganun yung pinapalabas at pinapanood natin sa pelikula eh. Yung pag type ni Mayok o type ni Bastonero, Wala pong nangyayari nga na ganyan. Kasi sa totoong buhay, wala. talaga. Wala. Pero neutral lang din yung mga nagtatalik na Meron kang kakosang bakla. Pwede kayo ikasal doon. Kakasal kayo sa balila. Masal balila. So, yun, pwede na mangyari yun. Pwede na mangyari yun. So, yung kinasal na yun, hindi na pwedeng pakialaman na Hindi na, bawal na yun. Talaga. Pero yung sa pilitan talaga, yung nakalat ka rin papuntang po yun para malikuran lang, hindi totoo yun. Hindi totoo yun, walang katotohanan. Yung mga director kasi ng pelikula masyadong madala eh. Jeff, ano yung pinaka malungkot na talagang iniyakan mo sa loob ng bilang? Yung nawalay ako sa pamilya ko. Kahit anong tikas mo sa labas, iyak ka talaga sa loob eh. Paano nawalay siya? Nung panahon ko na nangulungan ako, nag-iwan ako ng sanggol. Meron akong anak yung iniwanan ko ngayon, yung iniwanan ko dati, nangulungan ako, nasa Amerika ngayon. Isang polis ngayon din. Yun yung pinakamalungkot na bahagi ng pangungulungan. Gaano ba talaga kahirap ang mangulungan? Pangungulungan para sa akin, isang mabigat na sitwasyon sa loob ko, sa damdamin ko, hindi lang pati puso ko nakakulong eh. Ayun ang naramdaman ko nung nangulungan ako. So napakahirap. Napakahirap. Ano ba pwede mong i-mensahe sa kanila? Marami akong nakaengkwentro ngayon, lalo na ngayon. Nagbibigay na lang ako sa kanila ng payo. Ang lagi kong binabanggit sa kanila, disiplina sa sarili. Yun na ang pinakasusi, no? Disiplina sa sarili. Para hindi na sila mapasok doon. Dahil pag napasok sila, Mag-iiba na yung buhay nila. kamusta ka ngayon? Ngayon, maayos naman, maayos ang buhay ko ngayon. Tumutulong ako sa komunidad. Kung ano may tutulong ko.
Kasi ang isa lang inano ko sa sarili ko eh. Bago man lang ako mawala sa mundo, gusto ko makatulong sa malayang lipunan. Ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon, Commander? Sa ngayon, pinagkakabalaan ko, nagbo-volunteer ako sa iba-ibang organisasyon sa komunidad. Totoo nga pala, meron nga pala si Michael Dizon. Okay. Sa mga papasalamat ako sa kanya kay Mayor na isang magaling na mayor ko yan, si Michael Dizon ng Batman 357. Bisan nag-aano pa rin, naglalatag ako sa kanya kung ano may advice niyo, nagbaba-advise pa rin sila, nagbibigay pa rin sila sa akin ng para makabuo uli ako ng panibagong yugto. Kahit na Michael Dizon. shout out Mayor. Yun. Ay po-promote ko sana ang a United Brotherhood in Faith and Free Society. Magkakaroon kami ng event, bigay biyaya sa Barangay Labagon, Cebu City. Itong darating na Setyembre. Sana masuportahan nyo kami roon. Yun. Maraming makakapanood na ito, Commander, at baka makapagbigay din ng tulong sa inyong samahan. Babatiin ko sana si Commander Rafi Baybayo ng Sige Sputnik. Maraming salamat sa suporta rin sa iyo. Kay Commander Mangga ng Bahalang Nagang. At sa lahat, especially kay Chief Jury. Maraming salamat sa inyo sa suporta ng Bukor. Maraming salamat din po sa suporta na binigyan nyo sa organisasyon. Napakalaking tulong to kung paano maiayos ang usapin na pagkatahimikan. Shout out, Director Katapang. Yan. Sana mapansin mo ako. Medyo ginagabi na tayo, Commander, kaya maraming salamat sa panahon at oras na ibinigay mo sa akin. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat din po sa inyo, Ginoo, sa pagkakataon na to na naibahagi ko ang konting aral at mga pangyayari sa buhay ko. Yun, no? Maraming salamat po. Napakabisa ng mga mensahe ng mga may napatunayan. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, kay Commander, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out! Commander, maraming salamat.